Baka po sakali na merong nakikinig sa amin na couples na nagkakaroon ng temptation na mag-separate. O kaya baka meron na separated na. Alam niyo ang talagang reason kung bakit lumalamig ang pagsasama ng mag-asawa, kulang kasi ng kulang kasi ng communication Hindi nagkakaroon ng oportunidad ang isa't isa na buksan ang kanyang kalooban at sabihin. Kaya naman hindi magkaroon ng oportunidad na sabihin ang kalooban ng isa't isa kasi hindi panatag sa isa't isa. Alam niyo, yung mga napipinto na maghiwalay, ang totoo, ang kailangan lamang ninyo magkasundong mag-usap, tuklasin bakit ganon. Kung sinasabi ng babae sa lalaki, yung mga pintas ng babae sa lalaki, ang lalaki wag didepensa. Sabihin niya na hindi niya nakikita sa kanyang sarili yon, pero tanggapin niya. At sabihin niya, tulungan siya noong babae na yung mali na yon ay kanyang ay ayos. At vice versa. Dapat ang lalaki rin, sabihin niya, ano ba ang ayaw niya doon sa kanyang asawa? Sa halip na tapusin ang marriage. Kasi ang conscience, babagabagin siya ng kanyang conscience At ang susunod, kung magkaroon ng panibagong kasama sa buhay, yung dating mali, magagawa din niya, at yung magiging resulta sa nagagawa niyang dating mali, magka-create din ang tinatawag na another breakup. Kakailanganin na ang mag-asawa, yamang pinagpasyahan niyo kayo ay maging mag-asawa, yung sikapin ninyo na maiayos ang anumang differences. Pero actually, ang talagang pangunahin, tutulong ay ang Diyos. Kung ang bawat isa ay nakasabit ang buhay sa Diyos, nakayuko sa Diyos, nakayuko sa sinasabi ng Biblia, ang marriage ay siguradong magtatagal. Pero kapag hindi nakayuko sa Diyos ang isa sa dalawa, magkakaroon ng break-up. Lalo kung parehong hindi nakayuko sa Diyos, talaga magkakahiwalay. Pero alam ninyo, masyadong napakadami ang pipinsalain ng mag-asawang naghiwalay. Lalo kung may mga anak, sisirain ninyo ang buhay ng inyong mga anak pagka kayo naghiwalay. Hindi totoo yung, mo, basta susustentuhan ko siya. Hindi totoo yun. Mawawasak ang emosyon ng mga bata. At yung mga batang nawasak ng emosyon, mahirap yung makapagsimula ng isang maligayang pamilya. Ngayon, kung sakali na sa aking mga kausap ay mayroong napipinto na maghiwalay, mag-usap kayo, sabihin nyo ang ayaw ninyo sa isa't isa. At yung nasabihan ng ayaw sa isa't isa, huwag kayong didepensa. Sabihin nyo, kung hindi nyo nakikita sa inyong sarili, sabihin nyo, tulungan kayong makita yon. Tingnan ninyo ang inyong sarili sa paningin ng inyong asawa. Huwag nyo tingnan ang inyong sarili sa inyong sariling paningin. Kasi kapag ganoon, magkakahiwalay talaga. Saka alam nyo, ang proposition sa marriage, hindi naman 50-50 ang marital proposition Ang proposition sa marriage, 100%, 100%. Magre-reach out ka 100% sa iyong asawa. Ang iyong asawa magre-reach out ang 100% sa iyo. Hindi yung, 50% ako, magre-reach out ako si 50%. Dapat mag-reach out ka 50% din. Pagka nag-50% ka mag-reach out sa akin, 50% ako nag-reach out sa iyo, ay, ayos ang marriage natin. Hindi ganon. Kasi, pag meron diyang suliranin, yung suliranin na yon ang siyang kikilos para
magkaroon ng interest na mag-break up. Pero kung ang proposition sa isipan ay 100%, ano yan, magtatagal yan. Pero gusto ko sabihin, ang talagang maligayang pagsasama, ang Diyos ang siyang dapat ay kasama sa marriage. Ang autoridad ng Diyos na nakikita sa Biblia ay bayaang siyang maging autoridad ng marriage. Kung sakali naman na meron nakikinig sa amin na nagkahiwalay na, unang-una, ang Biblia nag-uutos na magbalikan kayo sa isa't isa. Alisin na ninyo yung tinatawag na pride. Alam niyo, mas ginhawa na ang lalaki ang magpunta doon sa babae. Sabihin na, ibalik natin dati natin pagsasama. Ang pinakamaraming babae, yun lang hinihintay. Pero, hindi naman mali na lumapit yung babae doon sa lalaki. At sa susunod, pagka kayo nagkasama na uli, ang hanapin ninyo, katangian ng isa't isa. Pag ang hinanap nyo sa isa't isa, pintas, nako, palayo ng palayo ang loob sa isa't isa. Hanapin nyo ang katangian at i-verbalize niyo ang katangian noong isa't isa. Kinakailangan mapakinggan ng isa't isa yung bagay na nagbibigay saya sa kanya . Yung mga pintas, yung mga patutsada, nagpapalayo ng loob. Iwasan ninyo yung pintas. At yung pintas po pwedeng sabihin sa mahinaong paraan, hindi yung pagalit. Sa panahong kayo ay nagkukwentuhan, paisa-isang sasabihin, bakit naman ganun ikaw? Pagka inamin na yon, maginawa na ang pagsisynchronize ng personality. Kasi kailangan tinatawag na synchronization of two personalities. Para yan mag-synchronize, ang kaparaanan dyan ay yung matutuhang hanapin ang katangian, hanapin ang positive things sa isa't isa, yun ang ilitaw. At yung negative things, huwag nang sabihin. Actually, kapag lagi-laging ang positive things sa isa't isa ang sinasabi ng isa't isa sa isa't isa, yung mga negatives nawawalang pusa. Nawawala yun. Yun ang nagbibigay ng spices sa marriage. Lahat kasi tayong tao, ang hinahanap natin yung pahalagahan tayo ng ating kapwa . Yun ang hinahanap natin . At kapag tayo pinahalagahan ng ating kapwa, merong nasa loob natin ng desire na pahalagahan din siya. Lalo pa kung yung asawa. Hindi siyempre. Okay, yun lamang marahil siguro ang pwedeng sabihin ngayon.